Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakahanda ang pamahalaan na isilbi ang warrant of arrest sa mga tinukoy na kapwa sangkot sa reklamong crimes against humanity laban kay former President Duterte sa ICC. Pero paglilinaw ng Malacanang, walang kinalaman si President Marcos sa pag-usad ng kaso sa International Criminal Court. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. Obligado ang pamahalaan na ipatupad ang arrest warrant kung ito ang hihingi ng Interpol sakaling maglabas ng warrant ang International Criminal Court laban sa ilang personalidad na iniuugnay sa drug war ng Duterte administration. Nagawa na po before at ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. February 13, isinapubliko ng ICC prosecution ang dokumento sa kasong Crimes Against Humanity laban kay former President Rodrigo Duterte, kaugnay ng mga napatay sa Operation Tokhang nung siya ay alkalde ng Davao City at sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Pinangalanan dito bilang co-perpetrators sina dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa at dating Special Assistant to the President Senator Christopher Bongo. Kasama rin ang iba pang dating opisyal sa gabinete ni Digong. Paliwanag ng Malacanang, bagamat walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa ngayon. Sa ngayon. Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga nakomit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. Dahil dawit sina Senators De La Rosa at Go, posibleng magpatawag ng caucus si Senate President Vicente Tito Soto ukol sa posisyon at hakbangin ng mataas na kapulungan. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, masakit na proseso ito pero iginiit ang una ng pasya ni Soto na walang miyembrong maaaring arestuhin sa Senado habang may sesyon. Una na rin sinabi ni Senator Ping Lacson na dapat dumaan sa korte sa Pilipinas ang anumang arrest warrant. Sa harap nito, itinanggi ng Malacanang ang alegasyon ng partido ng mga Duterte na PDP laban na ang ICC case ay panlihis lang ng gobyerno sa isyu ng korupsyon. Hindi pa nga po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. Sa susunod na Lunes na, February 23, 2026, nakatakda ang confirmation of charges hearing ni former President Duterte.